nakita na umaksyon agad ang dating Pangulong Duterte noong nagkaroon ng gera sa ibang bansa. Ibang-iba. No, sa panahon ni Tatay Digong, grabe. Ready to rescue. Ready to help our kababayans na naiipit at maiipit pa lang sa gera. Ngayon, may gera na ha? Diba? Pero ano ang sinasabi Wala siya. Wala siyang ano. BBM? Nasa sa kanila na yan kung uuwi sila or hindi. Magandang araw sa atin lahat mga insan. Muli na naman nagbabalik ang inyong bungislis na insan, Banat Insan. Magandang araw sa atin, no? At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik dito sa ating channel mga insan. Ito man mga insan, bago natin ito pagpatuloy, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. Ayan po, i-scan nyo lang yung ating mga QR code dyan para rekta na kayo sa ating Facebook page at TikTok. Kaya naman huwag na natin patagalin to mga insan. Eto na, bigyan na natin ng reaction to. Galing po to sa channel ni Robin Sweet ha mga insan ha. Eto na. Sa video na ito ng dating Pangulong Duterte, nakita na umaksyon agad ang dating Pangulong Duterte noong nagkaroon ng gera sa ibang bansa. Noong naipit ang ating mga kababayang OFW, prepared ang dating Pangulong Duterte. Handa si dating Pangulong Duterte din. Programa ang Sa mga programa about sa mga OFW na siyang hindi nakita ngayong Marcos Oh, wala. Tahimik yung Marcos. Ng reporter na ito ay bakit hahayaan pang may mangyaring masama sa ating mga kababayang OFW bago sila palikasin. Dahil ang full video panoorin natin. Tingnan niyo to mga lords. Ibang-iba talaga sa panahon ni Tatay Digong. Naghahanda na ang Department of National Defense o DND sakaling matuloy ang gagawing paglilikas sa mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan, partikular sa Iran at Iraq. Ayon kay DND Secretary Delphine Lorenzana, 2 landing ship na kayang magsakay ng tig-500 tao, 2 C-130 at isang C-295 Panahon ni Duterte yan mga insan. para sa paglilikas sa mga OFW. Magtitipon din ang Armed Forces of the Philippines ng 2 batalyong mga sundalo para tumulong sa repatriation. Ba, naka-ready ka agad. Tatay Digong mga insan. Panahon niya. Sisiklab pa lang yung gera ng dalawa. Dalawang bansa nagigera ngayon. Yung Iraq at saka, yung Iran at saka ano, Israel. Sinabi pa ni Lorenzana na ikinukonsidera din nila ang pagkuha ng cruise ship na kayang magsakay ng 3,000 tao at commercial plane kung maraming OFW ang nais umuwi sa Pilipinas. Sa ngayon, isang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Gabriela Silang, ang nakatakdang magtungo sa Middle East para tulong sa evacuation. Diba? Ibang-iba. No, sa panahon ni Tatay Digong, grabe. Ready to rescue. Ready to help our kababayans na naiipit at maiipit pa lang sa gera. Ngayon, may gera na ha? Diba? Pero ano ang sinasabi Wala siya. Wala siyang ano. BBM? Nasa sa kanila na yan kung uuwi sila or hindi. Nasa sa kanila na yun. Wala talaga siyang paghahanda. Walang concern. Ibang-iba talaga sa panahon ni Tatay Digong. Wala talaga to. Bakit ho kailangan pinsala ang ating mga kababayan bago gumawa ng desisyon Tama. ang embahada sa Kandy Aseo, even din Malacanang, Tama. para dun sa mga tao. Kasi ang nangyayari, ang nagdi-decide yung mga tao, yan, Tama. ang inyong definition of critical is kapag nabomba. So parang reactive tayo. So we know that you are in a pickle, no? You are caught between a hard rock and a rock and a hard place. Kaya nga ang tanong ko, sabi ko, I have to ask this, no? Bakit ho kailangang paghintay bago kayo magdesisyon? Tama. Ano ang hinihintay samantalang papunta na dyan si Secretary Kakda? Ang kanyang objective is to repatriate. Kung wala naman ho palang ganung urgency, bakit kailangan pumunta si Secretary? Tapos kung naghihintay naman kayo kung anong mangyayari dahil ang definition ng critical ay kapag nabomba, so ano
So parang ano pala mga insan, hintayin munang mabomba yung ating kababayan doon sa ibang bansa na naiipit sa gera ngayon, bago sila gumawa ng aksyon at pauwiin dito sa Pilipinas. Abay, napakagaling po ng ating gobyerno ngayon. Napakahanda po nila sa mga ganitong problema. Kawawa naman po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Maghihintay pa na mabomba sila bago sila tulungan. Matindi. Ibig sabihin, kailangan mo matay bago tayo gumawa ng decision. Ako Sorry po. ma'am ha, I'm just asking kasi I just have to ask it. Chimmy, I think you're putting it in the wrong context, honestly. Wow. So enlighten us po. Enlighten niyo po kami. You asked me about critical, and I was being very literal in terms of the bombing attacks na nangyari. And I was stating the actual actions that the embassy will do pag may nabombang lugar. No? And I was very specific about that. Your question relates to repatriation. My answer related to the actual act of saving the person or helping the person na apektado na physically. Yun na nga parang sinasabi mo nga na kailangan actual muna may mangyari sa kanila eh. Bago nyo, bago pa lang dapat mangyari, may action na kayo. Sa inyo, gusto nyo may mangyari muna. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa sinasabi mo. What eh. happens if it's mandatory and yet our kababayan still don't want to go because they still want to remain with their employers? What do we do? Puro dahilan. Ang labo. Wala talaga kayong programa. Aminin nyo na. Tama sa real talker, wala silang programa talaga para sa OFW kapag may nangyaring ganyan. Gusto ng mga kababayan nating umuwi, nek-nek nyo. Kasi kung may programa kayo at pinaghandaan nyo yan, susunod lang naman yung mga kababayan natin eh, kasi mas pipiliin nila na ligtas sila at hindi sila maipit sa gera. Pero eto kayo ngayon, nagdadahilan kayo, ang sabihin nyo, wala na pera. Wala. Tama, mga insan. Yun lang naman yun eh. Walang pondo. Walang pera. Yun na lang. Yun na lang dapat ipaintindi nila sa tao. Walang perang magamit. Sa repatriation na yan, kung ano man tawag dyan mga insan. Antayin pa na may mangyari, antayin pa na kusang magsabi yung mga tao na gusto nilang umuwi kaysa gumawa sila ng paunang hakbang. Tama si Mr. Real Talker doon mga insan. Wala nang magagawa yung mga Pilipino na yun kung gusto silang palikasin. Ngayon, mas marami pa rin dyan yung gusto nang umuwi. Gustong lumikas eh. Pumunta sa safe na lugar. Ngayon, kung matigas talaga sila, tayo nila, di okay lang. Sige, dyan kayo. Ang mahalaga, umaksyon yung gobyerno. Ipinakita ng gobyerno na handa sila sa anumang mangyayari kapag may katulad na ganyan na gera, kaya nilang ilikas yung kanilang mga kababayan doon sa bansang apektado. Yun lang po yung mas magandang makita eh. Kaysa doon sa maririnig mong paliwanag nila na kapag may nangyari na, tsaka lang sila gagawa ng action. Ang pangit naman doon mga insan. Di ba? Paano yung mga gusto nang umuwi? Paano yung mga nag-aantay lang na kumilos yung gobyerno? Di ba mga insan, hintayin lang nila na kapag may mangyari, tsaka gagawa ng ganun. Di ba, parang lang nilang sinabi, gaya sinabi ni Mr. Real Talker, na wala talagang pera, walang pondo. O di ba? Parang ganun na rin yun mga insan, kasi wala naman silang programang ibinibigay, wala silang aksyon na ginagawa. Di ba? Ang maiipid dyan, ang mas kawawa dyan, yung ating mga kababayang OFW. Para tuloy gusto kong maniwala na na pagganti yata to. Sa akin lang to mga insan, opinion ha. Kasi syempre hindi nanalo yung kinandidato ni BBM sa mga OFW eh. Baka lang naman. 'Di ba? Baka lang. Kasi kung talagang naglilingkod ka sa mga OFW, sa mga Pilipino, may nakalaang kang programa dyan, may nakahanda kang programa dyan, na any moment, sumiglab yan, ilo-launch mo agad yung mga programa na yun. Di ba? Para makaiwas o maiiwas natin yung ating mga kababayan na maapektuhan ng gera. Diba? Meron pang na wala kang ginawa at mag-aantay ka lang, so ibig sabihin talaga, may something. Diba? Dalawa lang yun mga insan. Either wala ka talagang panggastos, wala kang pondo, or
wala talagang pakialam sa mga Pilipino doon sa ibang bansa na apektado sa nangyayaring gera ngayon. So kayo mga insan, ano sa tingin nyo yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon? Comment nyo lang dyan, pag-uusapan po natin yan. At maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang, at ingat po kayo palagi.